4, Proverbs 4 verse 23. Proverbs 4 verse 23. Sabi sa Filipino, ang puso mo'y ingatan. Ha? Sabi mo sa iyong katabi, ang puso mo'y ingatan. Ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong, praise the Lord, tinataglay. Sa English, sa NIV version, above all else, guard your heart. For everything you do flows for it. Above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, ay pamagatan natin ito na a heart worth guarding. Di ba? Worth it na bantayan ang ating puso. Dahil sabi nung verse, lahat ng binabalak natin, lahat ng iniisip nating gawin ay nagmumula lahat sa kung anong laman ng ating puso. Mga kapatid, we are living in generation na uso ang tinatawag na heartbroken. Di ba? Na mga puso na nakaranas ng kabiguan, ng trahedya, ng kalungkutan, at ito'y nagiging parang normal na lang sa buhay ng tao sa panahon ngayon, na kahit sa dami ng mga pagsubok at problema, ay naisip na lang nilang gawin ang mga bagay na sa palagay nila magkakaroon ng naiibsan, kumbaga. Kung ano man yung pain, kung ano man yung hurt, kung ano man yung bitterness, or galit, puot sa kanilang sarili, na sabi ng Word of God, nagsisimula nang gagaling lahat sa kanilang puso o sa kanilang nadarama sa buhay. No? Kaya nga last Monday, nagulantang tayo sa balita, di po ba, na nagkaroon ng mass shooting sa schools sa Tacloban, na kung saan maraming mga estudyante ang binawian ng buhay. No? Nakakalungkot lang at the same time nakakatakot din. Kasi nga sabi nila, yung mga lugar na dapat pinaka-safe, pinaka-maayos ay ngayon hindi mo na rin masisigurado ang safety ng iyong anak, no? Dahil may mga ganong mga bagay na nangyayari. Pupunta sa school, magdadala ng mga patalim, di ba? Pupunta sa school, magdadala ng armas, at pagkatapos mamamaril o papatay ng kanyang kapwa. Sabi sa investigasyon, ang dahilan daw ay bullying. Sabi naman nung iba, ang dahilan daw ay merong mental struggles. Yung iba naman dahil broken family o problema sa pamilya. At yung iba naman ay dahil daw addict sa mga video games. Di ba? Na mga brutal o, ang tawag niyan? Mga, ano ba yung video game na sinabi sa balita? Gorebox ba yun? Parang laro lang na pangbata, pero mayroon siyang pagka-brutal. No? And then, research ko, sabi ko, ano ba tong laro na to na, kasi isa sa mga suspect nga, sabi nila, ay nakadamit, no, ng fan siya ng ganong video game. At marami na ring instances, lalo na sa ibang bansa, na nagko-commit ng mga mass shooting na ganon din yung suot.
So parang ina-advertise. At nung rini-search ko mga kapatid, nakita ko na, yun nga pala, no, para lang siyang larong pangbata. Kasi yung pixelated yung games, medyo parang luma, marami lang siyang versions. Pero doon pwede mong barilin yung kapwa mo, lalabas ka lang sa bahay. Pwede kang gumamit ng kahit ano, baseball bat or tawag dito, mga patalim o kahit ano, tas lahat pwede mong gawin, no? Parang brutal siya, pero para siyang kengkoy lang tingnan. Hindi halata, kaya minsan pag nagaano mo, akala mo ano lang, wala lang. Pero yun pala, pag yun ang palaging napapanood ng mga kabataan or nagagawa or linalaro nila, doon maaring makita nila na ganito lang pala kadali. No, ganito lang pala ang gagawin, okay lang pala to. So maraming mga bagay na nagsasabi na ito ang nagsilbing dahilan. Family problems, bullying, social isolation, addiction sa mga ganitong sa mga video games. Pero sabi ng banal na kasulatan mga kapatid na ang lahat ng tao ay kailangang alagaan at bantayan ang kanilang kanya-kanyang mga puso. Dahil dito nagmumula ang lahat ng gawain na hindi matuwid sa buhay ng tao. Ito po ang sabi sa Mark 7 verse 20 to 23. Sabi po sa Biblia, at sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang, nag-uudyok sa kaniya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng kasamaang tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso. At dahil sa mga ito'y nagiging marumi ang tao. Lahat ng binabalak natin, mga kapatid, nagmumula sa puso. Nagmumula sa heart. Bago mo gawin, naglalaro muna ito sa iyong puso, sa iyong isipan. Nai-imagine mo muna to. O pinapractice mo muna ito. Vini-visualize mo muna ito. So ang kasalanan natin mga kapatid, walang ibang pinagmumulan kung hindi ang ating puso. Hindi naman agad ang tao gagawa ng masama. Hindi naman agad ang tao papatay. Hindi naman agad ang tao magnanakaw. Unang-una, magmumula ang lahat ng kanyang binabalak sa loob ng kanyang puso. Kaya pala ang sinasabi ng salita ng Panginoon, palagi nating bantayan ang ating puso, mga kapatid. Mga kabataan, palagi niyong bantayan ang inyong puso. Dahil dito magmumula ang lahat na bagay na gusto niyong gawin o gusto niyong mangyari para sa ating buhay. No? Kaya pala mga kapatid, nakaka-effect pala ito yung mga entertainment na ginagawa natin, yung mga palabas na tinatangkilik natin, yung mga videos na pinapanood natin, yung mga movies, di po ba? Lahat yan maaring makaapekto sa kung anong maaring laman o maaring mabuo na desires sa ating mga puso, mga kapatid. Ha? Kaya nga, napapansin po ba natin na kapag tayo ay mahilig manood ng mga pelikula na mga demon-possessed, di ba? Yung mga movie, yung mga sadako, lumalabas sa TV. Ano pa ba, mga kapatid? Minsan, totoo nangyayari sa atin na parang nararamdaman natin yung mga evil spirit sa mga paligid natin. Di ba? Kasi yung utak natin nakafocus doon eh. Mahilig ka sa mga movie, mga horror, ha?
Or sa mga pelikula na yung brutal, di po ba? Na parang pinapakita ko paano paslangin ng tao, paano ganyanin, di ba? Paano, ano ba yung mga movie noon? Mga chainsaw massacre, mga ganyan. Di ba? Tapos ikaw din na nanonood, parang, uy, ganun lang pala yun, di ba? Sa simula, parang medyo, di ba, mag-iiba yung feeling mo. Pero pagdating ng panahon, parang normal na, parang okay na, na-enjoy mo na yung mga hindi magaganda panoorin. Di ba? Kahit sa mga ibang bansa, ganon, di ba? Pag may ine-execute, halimbawa sa Middle East country, ine-execute, pinapatay, tuwan-tuwa sila, nag-cheer sila, nagsisisigaw sila. Pagka may pinapatay, may kailangang, di ba, yung mga nakikita natin doon sa culture nila, sa batas na meron sila, pinapatay sa street, pinapatay sa plaza, maraming nakakakita, doon ginagawa. At yung mga tao, vini-video, ini-spread, kinakala, tas tuwan-tuwa. Nag-cheer sila at nagpupuri sa kanilang Diyos na tinatawag. Di ba? Nagmumula lahat yun sa laman ng puso. At nakakaapekto doon sa kung ano ang kinahihiligan nating panoorin, ano ang kinahihiligan nating gawin, ano ang ating pastime, ano yung ating pinapakinggan, di ba, mga music, rawr, 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 ganun. Puro pagmumura, pag tinignan mo yung lyrics, puro mura, puro curse, puro, minsan, binablaspheme pa ang Diyos. No? Kinukot siya ang pangalan ng Diyos. Ikaw namang Christian, ganun ka rin. Tapos pag Sunday, pupunta ka sa church, member ka ng choir. Ay, pag-uwi mo ng bar, grabe, no? Pero kung meron man tayong tatangkiliking kanta, suriin muna natin yung mga lyrics, di ba? Dahil dyan, nagmumula, tingnan mo yung mga lyrics, yung pala, pag binasa mo, nandun yung lyrics sa depression. Nung high school ako, meron akong gustong-gustong banda kasi uso nung banda noon, nasa CDs pa eh. Hindi makaka-relate yung mga bagong generation ngayon. Pero nung araw, yung mga ano namin, tape, nakabutan ko pa yung tape. Minsan nawawala-wala pa yun sa tono eh. Diba? Minsan pag gagaya-gayahin mo, tutugtog ka, ba't ganito iba yung tunog? Yung pala, yung tape mo, ano na, sira na out of tune na. Kaya tataka ka, paano ba to? Saan ba to kinuha? Paano ba to tugtugin? Ba't ang hirap-hirap? Yung pala, yung cassette tape mo, iba na. Hindi na na-experience siguro ng mga bata yan ngayon. Kasi may mga iPad na, obsolete na nga yung iPad eh, cellphone na, di ba? May Spotify na, hindi mo na kailangang i-save. Dati kami, magbe-burn kami ng CDs, punta kami sa computer shop, pa-burn po, may mga 100 na songs, para lang makapakinig. Yun yung buhay namin. Naabutan ko yung tapes, naabutan ko yung CD, naabutan ko yung iPad, naabutan ko yung sa Android phone na, at ngayon Spotify na, hindi na ako nagmo-music ngayon eh. Puro na lang, puro busy sa gawain ng Panginoon. Pero ganun nga noon. Balik tayo doon sa story ko. Meron akong banda na gustong-gusto. Kasi ang ganda, ang taas ng boses ng singer. Ang ganda ng melody ng song. Tuwing pinapakinggan ko bago ako matulog, parang tumatago sa puso ko. Pero nung research ko yung lyrics, pinakinggan ko maigi, puro parang ang weird nung lyrics. Tapos parang puro hate, puro regrets, puro yun ang mga ng lyrics. Sabi ko, hindi maganda to. So sa madaling salita, tinigil ko yung pagkagusto ko doon sa movie na, sa band na yon, sa mga lyrics ng songs. Ngayon, nakita ko, okay naman yung tao na yon, yung composer, pero nakakalungkot lang dahil sa foreign band, hindi ko na lang babanggitin. Pero nalungkot lang ako dahil isang araw na balitaan ko, nag-commit siya ng suicide. No?
May pamilya na siya, may mga anak na siya, mayaman siya, of course, sikat na banda yun sa US. Super sikat, hindi lang sikat. Tapos mababalitaan mo, nag-commit ng suicide. Sabi nung pamilya, nung asawa niya, wala kami idea. Kahapon lang okay kami, nagbakasyon kami. Masaya kami lahat. Pero bakit ganon ang nangyari sa kanya? Pero doon sa songs, meron ka ng hit. Meron ka ng hint na yun yung feeling niya, yun yung nadarama niya. Di ba? Nakakalungkot lang kasi hindi niya nabantayang maigi yung kanyang puso. Hello? Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, bantayan natin yung ating puso. Yung ating emotions. Yung ating nadarama. Dahil maaring may mga bagay na ginagawa natin na maaring maka-influence sa kung anong maging takbo ng ating puso, mga kapatid. Kaya ikaw din na nakikinig, nagtataka ka ba't parang naano na rin ako? Emotional na rin ako, nadidepress na rin ako. Hindi mo nabantayan dahil pala malaki ang kinalaman sa pinapakinggan mo, sa pinapanood mo, sa tinatangkilik mo, maliban pa sa family struggles na meron ka sa iyong buhay. Kaya bantayan, tingnan. Di ba? Sabi nga, above all else, guard your heart. Pinaalalahanan tayo ng salita ng Panginoon na bantayan natin ang ating puso. Hindi lang sa mga young people, kahit sa mga adult, sa mga parents. Hindi sinabi ng Bible na bantayan natin yung ating reputasyon, bantayan natin yung ating kaperahan, pera natin. Kung hindi, ang sabi ng Panginoon, bantayan natin ang ating puso. Because every decision begins in the heart. Lahat yan nagsisimula sa puso. Kaya nga nakakalungkot, may ibang kultura at paniniwala na kung saan yung mga bata pa lang tinuturuan na nila kung paano maging bayolente. Ha? Paglaki pa lang ng kanilang anak, hindi pa nga marunong magsulat, hindi pa nga marunong magsalita ng diretsyo, ano kaagad ang tinuturo nila? Pinapahawak kaagad nila ng mga armas. Di ba? Proud na proud yung mga parents. O, pumatay ka ng Jew, pumatay ka ng Christian, bata pa lang. At ibibless ka ng Diyos natin, sabi nila. Wala pang kamuang-muang ang bata, lalagyan ng headband, lalagyan ng baril, kahit laruan lang. Tapos, di ba, bini-brainwash. Nakakalungkot lang, mga kapatid. Yun ang nagsishape sa isip, sa puso, ng mga bata bago pa lumaki. Hindi naman kaagad yung mga tao na yan na naging kriminal agad. Merong nag-shape sa kanila. Either yung culture nila, either yung parents nila, o either yung society kung nasaan sila. O yung mga influence, mga kahiligan nila ang maaring mag-shape ng puso natin. So kung hindi ang Word of God ang mag-shape ng puso natin, kung hindi ang salita ng Diyos ang mag-shape ng puso natin, ang world ang mag-shape nito. Kaya sabi ng Panginoon, bantayan ninyo ang inyong puso. Ingatan ninyo palagi. Alagaan ninyo palagi. Tingnan ninyo palagi. Huwag kayong kumpiyansa. Kahit simple game lamang, simple music lamang, simple entertainment lamang or vlogger lamang na pina-follow mo, na tuwang-tuwa ka sa kanya. Pero ang totoo, gumagawa siya ng immorality. At ina-idolize mo siya, tuwang-tuwa ka dahil komedyante siya, okay siya, nakakatuwa siya, funny siya. Pero yung kanyang buhay, mga kapatid, ay salungat sa salita ng Biblia. At tapos tayo as a believer, tinatangkilik natin, nakakatuwa. Nakakatuwa kasi yun ang lagi natin. Sabi ng Word of God, guard your heart. Doon nagsisimula ang lahat. Kaya
Roman number 1, the heart must be guarded. Bantayan ang puso. Sabi mo sa iyong katabi, bantayan ang puso. Napaka-importante niyan mga kapatid. Ingatan, bantayan ang ating puso. Di ba mga magulang, tingnan-tingnan natin ang ating mga anak. Because entertainment shapes the mind. Sabi ng Philippians 4 verse 8, bilang mga pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isipin o isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, mga bagay na marangal, matuwid, malinis, hallelujah, kaibig-ibig at kagalang-galang. Entertainment shapes your mind. Sabi nga sa Philippians, lagi nating ilagay sa ating isip yung mga bagay na karapat-dapat. Hallelujah. Mga kapuri-puri, hindi pala lahat ng bagay, mga kapatid, ay dapat tinatangkilik. Hallelujah. Ng mga anak ng Diyos. Hindi porkit nakakatuwa, hindi porkit nakakatawa, hindi porkit nakakapagbigay ng saya, ay pwede na nating tangkilikin. Ngunit ang sabi ng Biblia, ang ilagay sa isip, ang karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo. Hindi yung mga bagay na fake news. Hindi yung mga bagay na alam mo namang prank. Alam mo namang lokohan. Alam mo namang scripted. Pero bilib na bilib ka at tinatangkilik mo. Hello? Alam mo naman yung vlogger na pinapanood mo, scripted lang lahat. Ikaw naman manghang-manghang, galing. Ang galing, nagulat nila na good time nila yung friend nila. Sabi ng Word of God, totoo, marangal, matuwid, malinis, hallelujah, kaibig-ibig at kagalang-galang. So kasama to sa pagbabantay natin, ito bang ginagawa ko, pinapanood ba, kapuri-puri, ito bang nilalaro ko, kagalang-galang, okay ba to? Hindi ba ako maa-addict dito? At maapektuhan yung studies ko, yung schools ko. Imbis na nag-review na ako, imbis na nagpe-prepare na ako sa exam, nandito pa ako online nakikipagbarilan. Kasi nagpapataas ka ng level. Ha? May exams ka na bukas, ikaw. Yung parents mo walang kaalam-alam kasi naka-headphone ka. Akala niya nag-review ka. Ay, anak kong bait, nag-review yan. Pastor, nag-review yan. Tuwing madaling araw, gumigising yan. Hanggang umaga, review. Review sa iyong mata. At paglabas ng score, paglabas ng grade, puro palakul. Ha? Pasang-awa. Yung iba hindi pa pumasa. Kailangan pa mag-remedial class. Anong dahilan? Sayang ang tuition. Sayang ang time. Na sana nare-relax ka, kailangan mong pumasok sa summer school. Di po ba? Kaya ito bang linalaro ko, nakaka-influence ba to? Ito bang pinapanood ko, maganda ba, kagalang-galang ba? Ito ba, makakadagdag ba sa spiritual growth ko? O ito, nagdadagdag ng emotionally stress ako, nalulungkot ako lalo, nahihirapan ako. Music, movies, social media, television, video games, lahat po yan ay maaring makapag-shape ng kung ano ang ating puso at kung ano ang ating mga iniisip. So Christian should be discerning sa mga bagay na yan. Sana ma-discern natin na hindi tayo natutuwa sa patayan, sa cruelty, hindi natin sineselebrate any form of violence. Maaari ka naman sigurong manood paminsan-minsan pagkasama mo yung pamilya mo.
Mga movies, nagagathering kayo, wala tayong magawa, banding tayo, no tayong movies. Pero iba na yun pag araw-araw, lagi-lagi, di po ba? Dahil nakaka-epekto na yun sa iyong puso, sa iyong isip. Hallelujah. Kaya minsan, hindi mo namamalayan mga kapatid, nagiging malupit ka na. Di ba? Nagiging mapanakit ka na sa mga nakapaligid sa iyo. Nagiging, ano ka na ba? Malupit ka na. Pag minsan may nakikita kang mga hayop, sinasaktan mo, mga pusa, mga aso. Nagiging ano ka na, tapos, nagiging violente ka na. Na parang wala lang sa'yo na nakakasakit ka na sa kapwa mo. Di ba? Nakakapanakit ka na. Kaya mga kapatid, tingnan din natin yan, mga kabataan, mga parents, kasi hindi lang naman mga kabataan, even tayo rin. May kilala ako, 40 years old na, 50 years old na, nag-video game pa rin. Sko po, kalahati na ng buhay mo, kapatid. Malapit ka ng kalabitin ni Lord, nagbi-video game ka pa rin. Hello? Di ba? Dapat yung mga bagay na yan sa buhay natin, dinadaanan lang. Hello? Maliban na lang kung professional gamer ka, well, maiintindihan mo yon. Pastor, ito po kasi yung profession ko eh. Kumikita po ako dito, 500,000 per month. Aba, sige, no problem. Kabuhayan mo pala yan eh. Pero kung naglalaro ka lang, tapos ikaw pa ang ubos ang pera, kakapaload, kakabili ng card, mag-a-upgrade ka ng mga gamit-gamit doon sa pinaglululoko. Pinaglululoko ka lang nung company. Bumili ka nito worth 1,000, mag-load ka worth 100, ganun kasi nun eh. Mag-load ka sa GCash, i-upgrade mo, i-upgrade. Ikaw naman dahil hook na hook ka, gastos ka ng gastos kahit estudyante ka pa, o kahit may trabaho ka, o dapat yung pagkain na yon, dapat sa pamilya mo na, nandun napunta sa video game mo, nagpapalevel ka ng nagpapalevel. Ang sistema, sa game mo, napakayaman mo. Napakalakas mo, napakayaman mo sa video game. Pagdating sa totoong buhay, halos hindi na makabili ng diaper. O yung pagkain ng mga anak mo ang nasacrifice. O pangangailangan ng pamilya mo ang nasacrifice. Mayaman ka sa game, pobre ka sa totoong buhay. Useless. Hello? Amen? Kaya sabi ng Word of God, guard your heart. Baka yung mga kinahuhumalingan natin, yung mga kinaadikan natin, ay nagpapahamak na sa atin. Hallelujah. Kung hindi naman, nakahiligan mong tumalpak. Hoy, hello? Dami na naman magagalit sa akin ito. Tumalpak pastor, parang ano, talagang mayroon akong ibigay sa pamilya. Alam nyo ba, pag nagsusugal kayo, mas maraming talo sa may panalo. Kwentahin nyo nga. Sige, sabihin nyo mali ako. Siguro nananalo kayo dyan, pero kwentahin nyo lahat-lahat, yung tinalo nyo at yung pinanalo nyo, kung pantay ba, kung worth it ba. At napakapangit mga kapatid, nandyan nakasalalay yung ikabubuhay sa pamilya mo, na pag nanalo ka, saka ka lang may pambiling bigas, pag hindi, mga anak, pasensya muna. Higop na lang muna kayo ng hangin dyan para ano yun tiyan nyo, magkalaman. Ganun mo lang. Wala talo tayo eh. Ganun ba yun? Isasalalay mo ba yung future ng pamilya mo sa isang bagay na suswertihin ka at mamalasin ka? Walang kasiguraduhan? Hindi worth it, mga kapatid. Di po ba, mga kapatid? Amen? Na pag nanalo ka lang, saka lang kayo may bigas. Pag natalo kayo, wala. Hindi naman yata maganda na doon mo isalalay o doon nakasalalay yung kapakanan, yung welfare ng iyong buong pamilya. Pero ang totoo, ang realidad, na-addict ka lang, na-hook ka lang, nahumaling ka lang. Hindi naman talaga para sa kinabukasan ng pamilya mo, kung hindi sa sarili mo lang na desires. Kaya nga nakita natin dito, entertainment shapes your mind.
Yung point number 2 natin, mga kapatid. Tingnan nyo yung sabi ng Matthew 6 verse 22 to 23. Ang mata ng katawan o ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw ay tunay na nasa kadiliman. Napakahalaga nung nakikita natin. Napakahalaga yung pinapanood natin. Hello? Napakahalaga nung tinatangkilik natin. Napakahalaga kung saan yung expose yung ating mata. Kaya nga, mga parents, di ba, sa inyong mga anak, huwag kayong magpakita ng masasamang gawain. May kasabihan tayo, ang maling halimbawa, nagiging tama sa mata ng bata. Kaya pag alam mo yung kasama mo, anak mo, di ba, wag kang gagawa ng mga bagay na maaring maka-influence sa kanya na masabi niya, ay okay lang pala yun. Okay lang pala mang-agaw ng parking sa mall. Kahit may ilang minuto nang nag-aantay doon, kararating lang namin, inagawa namin ng parking, okay lang pala yun, tay. Okay lang pala hindi pumila mag-cut ng lane para mauna. O di ba? Tayo ang nag-i-influence, ang parents ang malaking influence sa mga anak. In other words, kung ano yung nakikita natin, nakaka-influence sa atin. Kaya kung yung mga tinatangkilik natin, yung mga pinapanood natin, hindi nagpro-promote ng kaliwanagan, instead, nagpro-promote ng kadiliman, kaguluhan, chaos, distraction. Ano sabi ng Word of God? Ang mata natin ay nasa kadiliman. At ang buhay natin ay nasa kadiliman. What enters your eyes eventually influences your heart. Kung ano yung pumasok sa mata natin, makaka-epekto yan sa buhay natin, sa pagkatao natin, mga kapatid. Kaya nga parents, kung palagi kayong nag-aaway, nakikita ng mga anak nyo, nakaka-impluwensya yan sa puso nila. Kaya nga mga parents, kung may hindi kayo pagkakaintindihan ng asawa ninyo, ng mister ninyo, ng misis ninyo, hanggat maaari, huwag niyong ipakita sa mga bata niyong musmos. Dahil meron yung epekto, hallelujah, sa kanilang puso. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Nakikinig pa ba kayo mga kapatid? Kaya nga sabi ko, parents, gumawa kayo ng paraan. Kung mag-away kayo sa text. Mag-away kayo sa yellow pad. Huwag niyong magsigawan doon sa bahay na yung mga bata na tutroma. Tapos kilala kayong born again, nagbabatuhan kayo ng pinggan. Kayo ang pinakamagulo doon sa community. Kayo ang laging nasa barangay. Hindi tayo nagiging blessing para sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So mga parents, malaki ang responsibility natin. Sin begins in the heart. Di ba yung binasa natin kanina sa Mark 7 verse 21, sapagkat sa loob ng puso ng tao, nagmumula ang masamang isipan, naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito, nagiging marumi ang tao. So heart. Maraming effect pag ang puso natin pinabayaan natin maging marumi. Pag ang puso natin hinayaan natin na maghari ang hindi mabuti sa ating puso, mga kapatid. Pero ito ang maganda, dahil si Lord, si Jesus, kaya niyang baguhin yung takbo ng ating puso. Kayang baguhin ng ating Panginoong Hesus yung heart natin. Kahit may mga past experiences ka,
mga kalungkutan, mga kasamaan, mga kinikimkim sa iyong puso na sama ng loob, hinanakit, puot, galit, kaya yung baguhin at kaya kang palayain ng ating Panginoong Hesus sa mga bagay na yan. At ayaw ng Panginoon na manatili kang mamuhay sa ganyang buhay, kapatid. Ayaw ni Lord na ikaw ay manatiling ganyan, manatiling hopeless, manatiling may guilt, manatili na meron kang mga regret sa buhay mo. Hallelujah. Mula nang ikaw ay na-born again, binago na ng Diyos ang puso mo, ang buhay mo. Lahat ng past mo ay past mo na lang yon. At ang bagong buhay mo ngayon, gamitin mo para kalwalhatian ng Panginoon, para sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya pag born again na ang tao, mga kapatid, kalimutan na niya ang kanyang nakaraan. Sabi mo kay Jesus, Lord, baguhin mo yung takbo ng heart ko. Yung pain, yung sakit, Lord, sana hindi ko na maalala. Yung failures, yung mistakes, yung heartaches, lahat yun, Panginoon, tulungan mo ko. Ngayon na born again ka na, ngayon na believer ka na, ngayon na may Panginoon ka na sa buhay mo, si Lord na ang nagmamay-ari ng puso mo. Kaya mga kapatid, huwag na tayong papayag ulit na mayroon pang iba na tumira sa puso natin. Mayroon pang ibang masamang damdamin ang pumasok sa ating puso dahil ang nagmamay-ari na ng puso natin ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, kung yung puso mo ngayon mayroong ganong lungkot, hinanakit, hirap, struggles, wala kang ibang kailangan kung hindi ang ating Panginoon. Si Jesus Christ lamang ang siyang solusyon sa ating buhay. Kaya hindi maging dahilan yon ng yung galit mo, yung hatred mo, na makagawa ka ng masama sa iba o sa iyong sarili. Huwag mo hayaan na yung sarili mong puso ang magtulak sa iyo na gumawa ng masama sa kapwa o maging sa iyong sarili. Kaya nga sa mga parents, may responsibility tayo sa ating mga anak na bantayan sila, na i-guide sila. Sikapin natin mga magulang na hindi malayo ang loob ng mga ating mga anak sa atin. Hello? Sana sikapin natin na yung tayong mga parents ay masyera ng mga problema ng ating mga anak. Anak, may problema ka ba? Anak, may problem ka ba sa school? Anak, may nambubuli ba sa iyo sa school? Kaya ba natin yung itanong sa mga anak natin? O panatag ba sila na mag-open up sa atin? Yun ang problema minsan eh. Dahil yung parents, yung relationship ng parents at anak, masyadong malayo. Kaya ang nangyayari, yung mga kabataan ngayon, sa iba nag-open up. Sa mga tao na wala namang kaalaman sa Word of God. Ano yung ipapartake nila sa yung advice? Mga ungodly advice. Kaya nga sabi sa Deuteronomy 6:6-7, sabi sa mga parents, number 4, parents have a good of God-given responsibility. Sabi sa Deuteronomy 6:6-7, ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Parents, hear me out. Verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Ano daw mga kapatid? Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Verse 7, pag-aralan ninyo ito sa inyong mga tahanan. Sino dito yung family na nagde-devotion? Yung bago matulog, nagpipray muna, nagbabasa ng Bible. Meron ba? Wala. Tatay, nanay na nagli-lead. Hoy, mag-pray muna tayo. Magbasa muna tayo ng Bible bago matulog, mga anak. O tulog lang lahat. O ang pangpatulog ninyo, kanya-kanyang YouTube. Si nanay nanonood ng vlog, si tatay nanonood ng vlog.
Yung anak nag-gorbox. Gorbox ba yun? Pampatulog. Sabi ng Bible, may devotion tayo. Hello, family. Ituro sa bata, sa mga inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, verse 7, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbagon, hallelujah, sa umaga. Parents, meron tayong responsibility na ituro sa mga kabataan, sa ating mga anak, ang landas na dapat nilang lakaran. Pero hindi natin yun maituturo kung tayo mismo, hindi natin yun ina-apply sa ating buhay. Kung tayo mismo, hindi natin yun isinasabuhay ang salita ng Diyos, paano natin maituturo sa kanila? Kaya may malaking parte ang mga magulang. Diba? Meron tayong laking responsibility sa ating mga anak. Tayo ang nagde-delegate ng mga spiritual information sa kanila. Hindi lang puro schools dapat ang alam ng ating mga anak. Hindi lang dapat sila magaling sa academic. Tapos pagdating sa Word of God, hindi nila alam hanapin. 1 John 4:8, saan yun? Walang alam na memory verse, kahit isa. Hindi alam paano gamitin ang Biblia, hindi alam paano basahin. Pero sa school, ang galing-galing. Wala namang masama doon, maganda yun. Pero sana po mga kapatid, hindi rin po nahuhuli ang spiritual na ginagawa ng ating mga anak. Yung spiritual life nila, yung devotion nila sa Panginoon, dapat po nangingibabaw din sila doon, mga kapatid, parents. Hallelujah. Tayo ang magbabantay sa ating anak. So tayo ang titingin, ano ang kanilang tinatangkilik, ano ang kanilang ginagawa, i-guide natin sila. Tsaka mga kabataan, huwag nyo naman pahirapan yung inyong mga magulang. Minsan kasi yung mga magulang din nag-i-effort para maging close sa anak, pero yung anak ang lumalayo. Hello? Sa mga magulang din. Nagsisikap yung parents nyo na maging close sa inyo, pero dahil galit kayo, emotional kayo, or hindi nyo maalala yung dating pinagalitan kayo, kasalanan nyo naman. Kaya kayo napagalitan. Kahit na nag-i-effort yung mama mo, yung papa mo, patuloy kang tumatanggi. Hindi rin yun maganda, mga kapatid, mga kabataan. Hallelujah. So kailangan ng pagkakaunawaan, pagkakaintindihan. Kasi maraming bata ngayon, connected sila sa social media, pero unconnected sila sa relationship nila sa kanilang family. Mismong kakain sa labas, lahat nagsi-cellphone, dapat nagkikwentuhan na eh. Kamusta ka sa school, anak? Cellphone pa rin. Walang pahinga, puro cellphone. Na sana nakakapag-bonding kahit nagbabakasyon na. Nasa beach na, nagbabakasyon, nag-effort na yung parents para maging close yung family. Yung mga kabataan, nagsi-cellphone pa rin. Ayaw makipagkwentuhan. Bakit? Nag-e-effort na yung parents or yung family. Pero umiiwas, ayaw talaga. Because of pride. Dahil akala mo, kaya mo na, alam mo ng lahat. O na-influence ka sa mga classmates mo, sa mga friends mo, dahil ganun sila, ganun ang attitude nila sa mga magulang nila, kaya gagayahin mo rin. O yung mga pinapanood mong mga Wattpad ba yun? Na may mga galit-galit sa parents, nagdadabog, naglalayas, gagayahin mo rin. Alam natin mga kapatid, yung kaaway natin, he wants to destroy the family. He wants to destroy the next generation. He wants to destroy our youth. Yung kaaway natin ay pumunta, ano sabi? So John 10:10, the enemy comes to kill, steal, and destroy. Yun ang number one objective ng ating kaaway. To destroy. To kill.
para nakawan kayo ng oras, panahon at pagmamahal sa inyong pamilya. Kaya wag nating hayaan mga kabataan yung family, yung isolation, yung bitterness, yung hatred, yung mga influences na unhealthy para sa inyo, na siyang magwagi dahil lahat yan ay plano ng kaaway upang sirain. Di ba? So ano mangyayari ngayon sa mga bata na nag-commit ng mass shooting? Sira yung future nila. Doon sa mga victims, sira din ang buhay nila. At yun ang gusto ng kaaway. Sabi nga ng ating pambansang bayani, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ang youth. Kaya yun ang sinisira ng kaaway. Yung next generation. Kaya mga kabataan, huwag kayong padadala sa anumang influence ngayon dahil dadaanan nyo lang yan. Ang sundin nyo, mga kapatid, yung Word of God. Yung salita ng Diyos, hindi yung barkada nyo, hindi yung kaibigan nyo, hindi yung classmate nyo. Kasi yung mga tao na yan, temporary nyo lang sila makakasama. Pero ang family ninyo habang buhay. Huwag niyong ipagpalit sa mga kaklase at kaibigan ninyo yung inyong mga magulang. Yung inyong pamilya. Kahit hindi sila perfect. No one is perfect. Tayo din naman hindi tayo perfect. Ikaw din naman na anak, hindi ka rin naman perfect. Pero wag sana na ipagpalit mo ang iyong magulang sa jowa na ngayon mo lang na-meet. Hello? Na kaya mo nang ipagpalit yung parents mo dahil na in love ka. O guard your heart pa rin. May tamang paraan, no? Hindi tayo OA, hindi tayo hindi tayo against sa ganyan. Normal 'yan sa tao na magi-in love. Normal 'yan. Amen po ba mga kapatid? Pero may tamang pagkakataon. May perfect timing ang Diyos sa lahat ng bagay natin. So pag hindi yung timing ni Lord, pag inunahan mo, doon nasisira yung plano ni Lord sa buhay mo. Pag hindi ka sumunod sa timing. So mga kabataan, habang nag-aaral, ano ang gagawin? Of course, mag-aral. Hello? Amen ba? Kaya ka nga nasa school para mag-aral. Dahil yung relationship, kadalasan ay nagiging distraction sa iyong focus sa pag-aaral. Pagkatapos mo mag-aral, makahanap ka ng job o ng career mo, makaipon ka, kaya mo na ang buhay mo, tumayo sa sarili mong paa. Naku po, napakadali ng love life. Ang problema ngayon sa iba, sila na yung ayaw. Hello? Ayoko na, bakit? Ano na ako, pihika na ako eh. Namimili na ako yung meron na din, yung may pera na din. Pero 15 years ago, hindi ka ganun mag-isip. 15 years ago, lahat ng mangliligaw sa'yo, sasagutin mo. 15 years ago, lahat ng babaeng makita mo, liligawan mo. 10 ang liligawan mo, imposibleng may isang hindi sumagot. Minsan dala-dalawa, tatlo-tatlo pa eh. 15 years ago, ganun ka mag-isip. Pero pag nalagpasan mo na yan, iba na ang thinking mo. Hindi ka na basta-basta. Matured ka na. Kaya, mga kabataan, hintayin nyo na mag-matured kayo. Huwag kagad kayo padalos-dalos. Kasi, napakarami ng nasirang buhay, nasirang family, nasirang relationship, dahil lamang sa gumawa kayo ng desisyon na hindi pa naaangkop sa panahon. Hindi bawal yan, hindi yan masama, pero may tamang panahon. Sabi nga ng Word of God, in everything there is a season and a time for every matter under the heaven. Lahat mayroong timing, mayroong pagkakataon, mayroong tamang timing, tamang panahon. Hallelujah. Magtiwala lang tayo sa Panginoon, sa Diyos. Praise the Lord. Kaya nga, si Jesus ang ating hope. Yung Word of God ang ating hope. Yung Word of God, yung gawin nating prinsipyo sa ating buhay, mga kapatid. Kaya nga sa ating puso, sa message natin ngayon, bantayan natin.
From now on, mga kapatid, tingnan nyo na kung ano yung mga bagay na tinatangkilik ninyo. Tingnan nyo na kung ano yung mga bagay na kinahihiligan nyo. At iangkop ninyo sa salita ng Diyos. Kung ito ba ay okay, kung ito ba ay kalugod-lugod, kung ito ba ay nagbibigay ng karangalan sa Panginoon, kung kabaliktaran naman, ito ang panahon na ito'y inyong talikuran, ito nyo'y iwan. Kung hindi nyo kayang talikuran, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kasi sabi ng John 8 verse 36, kung pinalaya ka ng anak, ikaw ay totoong lalaya. If the Son sets you free, you will free indeed. Kaya huwag kang papayag, mga kapatid, na sa puso natin merong may iwan dyan na puot, galit at hinanakit. Sabihin mo, pinalaya na ako ni Jesus. Panginoong Jesus, yung sama ng loob ko, yung hinanakit ko, yung insecurities ko, hallelujah, ano pa ba? Yung mga bagay, Panginoon, na nagbibigay ng negatibong bagay sa puso ko. Lord, ikaw na ang bahala, ibinibigay ko na. Bigay mo kay Jesus. At mamuhay ka ng malaya dahil tunay ka na pinalaya ng ating Panginoon. Kaya nga parents, guard your children's heart. Tingnan natin kung anong ginagawa nila, bantayan natin. I-guide natin sila, i-close natin. Lalo na yung mga anak natin na papalaki pa lang, i-close natin yan, mga kapatid. Mga parents, dapat sila nakakapag-share sa inyo ng problem. Mga anak, huwag kayong mag-hesitate na mag-share ng inyong problema sa mga magulang ninyo. Kung may nambubuli sa inyo, sabihin nyo sa parents ninyo. Kung may nambubuli sa inyo sa schools, magsabi kayo sa parents. At parents, kung may sinumbong sa inyo yung inyong mga anak, huwag nyong baliwalain. Tulungan nyo sila, ipaabot ninyo sa kanilang mga teachers o sa schools, kung sino man ang in charge. Kaya nga last verse natin, Psalms 119 verse 11. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. So yung word of God, mga kapatid, yun ang itanim natin sa ating puso. Huwag yung galit, huwag yung puot. Di ba? Huwag yung galit at puot ang manatili sa ating puso. Kaya nga mga kapatid, hiniling kong tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Jesus can transform your heart. Mga kabataan, bantayan nyo ang inyong puso. Sabihin nyo, Lord Jesus, tulungan mo ko na bantayan, ingatan ang aking puso. Kahit tayong mga parents, tayong lahat na narito, bantayan natin ang ating puso. Dahil sabi ng Bible, napakahalaga nito. Dito nagmumula ang lahat ng binabalak natin. Kaya pag alam mo na hindi mabuti ang tumatakbo sa iyong puso at isipan, huwag mo na kagad itong i-entertain. I-rebuke mo ito at humingi ka ng tulong sa Lord na palitan ni Lord kung ano man ang laman ng iyong puso. Palitan niya ng kabanalan, palitan niya ng kapayapaan, palitan niya ito ng kasiyahan, kagalakan. Lahat ng negative, mga kapatid, hindi yan galing sa Panginoon. Dahil pag galing sa Panginoon ang thoughts, ito'y nagbibigay ng kapanatagan, ito'y nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kagalakan, kahit may mga pagsubok at problema. So kung may thought na pumasok sa iyo at nagbibigay ng paghihirap, nag-o-oppress lalo sa iyo, mga kapatid, hindi yan galing sa Panginoon, galing yan sa kaaway. At bilang anak ng Diyos, binigyan ka niya ng kapangyarihan. Natanggalin kung ano man ang hindi magandang laman ng iyong puso. Mga kapatid, Jesus is the answer. Hindi kayang sirain ng kaaway ang next generation ng mga believers. Hallelujah. Dahil ito'y linulukuban ng Panginoon ng kanyang banal na dugo. Mga parents, ipag-pray nyo palagi ang inyong mga anak, huwag niyong sukuan. Hindi nyo 24 hours na babantayan yung inyong mga anak. Ang tanging magagawa nyo ay ipanalangin sila. Hallelujah. Na kahit wala kayo,
ang Diyos ang maglukob ng kanyang banal na dugo sa buhay ng inyong mga anak. Praise the Lord. Ama naming banal, maraming salamat, O Diyos. Sa oras na ito, Lord, Ikaw lamang po ang inaasahan namin, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Lord God. Sa mga bagay, Lord, na hindi namin kontrol sa mundo. Lord, Ikaw lang po ang inaasahan namin, Panginoon. Sa daigdig kung saan kami naninirahan ay walang katiyakan, walang kasiguraduhan, Lord. May kalamidad, hallelujah, may kahirapan, Panginoon. May mga pagkakataon, Panginoon, na nasa danger ang buhay namin, Lord. Lord, tulungan mo kami na palagi mo kaming proteksyonan, O God. Maging ang aming mga kabataan, Lord, sa kanilang schools, Panginoon, nawa wala na uling mangyayari, Panginoon, na ganito, O God. Lalo na sa iyong mga anak, O God. Oh, hallelujah. Maging sa church, Lord, proteksyonan mo kami palagi sa mga gawa ng kaaway, O God. Sa mga nagbabalak na masama. Even sa mga anak mo na pinipersecute, Lord, all over the world. Pinapatay dahil sa pananampalataya sa iyo. Pinipersecute, Lord. Pinapahirapan dahil sa paglilingkod sa iyo. We pray. Natulungan mo sila, Lord, na makatagal sila sa mga pagsubok. Na kami rin, Panginoon, sa buhay namin, O God, na maging magtagumpay kami. Lord, salamat, hindi namin kaya kung wala ka. O Diyos, tulungan mo ang bawat isa sa amin, hallelujah, ang buong pamilya na maging united, na Panginoon, hindi magkawatak-watak, kung hindi magkaisa ang pamilya. Ang mga anak, mahalin ang kanilang mga magulang. Ang mga magulang na mahalin ang kanilang mga anak. Salamat, Lord, na yun ang nais mo, na ang buong pamilya ay maglingkod sa iyo, O God, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Lukuban mo ng banal na dugo ang aming mga kabataan, Panginoon, na hindi mapahamak ang kanilang buhay, na hindi masira ang kanilang future, O God, na sila ay magtagumpay sa buhay, na sila ay magtagumpay bilang anak mo, na maraming mga tao, mga kaluluwa ang maakay nila, O God, sa iyong paanan. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamay edad, Lord, na kami ay makapag-serve sa iyo, na makapagbigay ng karangalan sa iyo, Lord. Na madatnan mo kami sa iyong pagbabalik, Lord, na masigasig, na ginagampanan namin, Lord, ang iyong gawain, Lord, ang misyon na ibinigay mo sa amin, Lord, na ipangaral namin ang iyong salita sa lahat ng tao na makakasalamuha namin sa aming buhay dito sa mundo. Lord, salamat na kami ay nagpatuloy na naghihintay sa iyo. Kung wala mang pag-asa dito sa mundo, sa sanlibutan, Lord, ang pag-asa namin ay nasa iyong mga kamay, sa langit. Tulungan mo kami na huwag makalimutan yan, Lord, na ang tunay na pag-asa namin, hindi sa daigdig na ito, kung hindi sa langit, Lord, sa iyong presensya. Hallelujah. Salamat, Lord. Sa iyo lamang ang lahat ng karangalan. Ikaw lamang po ang dapat naming maitaas sa pangalan ni Jesus na iyong bugtong na anak, na aming Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.